Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Father Joel ng Oblates of St. Joseph dito sa St. Joseph Church dito sa Albany, Western Australia. Lalo tigit sa ating mga Men of St. Joseph dyan sa Santo Niño Parish, dyan sa tinatawag po natin na Bataan sa Maribeles, na kung saan na kanilang parish priest ay walang iba kung hindi ang aking kabayan, Padre Gerald. At ngayon nga pong araw na ito ay ating pag-uusapan si San Jose. Siyempre, bago tayo magpasimula, magdasal muna po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na kami magkatipon-tipon upang mas lalo pa naming makilala, tularan, at sundan ang mga yapak ng aming patron na si Poong San Jose. Naway katulad niya ay kami ay makapamuhay ng tapat sa iyo at lalo tigit ay laging masunod ang iyong kalooban sa aming buhay. Ang lahat ng ito iniling namin sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sabi ko nga po sa ating huling pagninilay noong nakaraang Wednesday, ay ang mahalaga bilang mga San Jose ay kinikilala natin si San Jose, ating tinutularan ang kanyang mga buhay at isinabuhay at ating ipapalaganap ang pananampalataya at pagdedebosyon kay San Jose. Una po, sa ating video ngayong araw na ito, nais ko muna pong bigyan kayo ng basic information. Basic lang po ito, pero magandang makilala natin sino ba si San Jose. Bagamat sabi nga po sa Biblia ay walang masyadong binabanggit kung sino si San Jose. Pero ang unang kilala natin kay San Jose ay siya ay asawa ni Maria at siya ay ama sa turing ng ating Panginoong Hesukristo. Walang masyadong nabanggit sa Biblia sapagkat sabi nga po, ni hindi nagsalita si San Jose maliban nang sabihin niya ang pangalan ni Jesus. Mga kapatid, sa ating unang pagninilay ngayong video, sa ating video na ito, ay ating pong tingnan, bakit nga ba kinakailangan ni San Jose na siya ay ating kilalanin? Sapagkat ang nakakilala kay San Jose ay makakakilala sa misyon ni Kristo. Tatandaan po natin, si Jesus ay tinatawag na Kristo sapagkat siya ay isang Mesiyas. At bilang Mesiyas, siya ang tinatawag natin na tagapagligtas. Kung babalikan po natin ang kasaysayan ng ating pananampalataya mula pa sa lumang tipan, sinasabi doon na ang tagapagligtas ay manggagaling sa lahi ni Haring David. At sabi nga po, ang Mesiyas ay magre-restore o magbabalik noong kadakilaan ng panahon ni Haring David. At ang Mesiyas na ito ay siyang magiging tagapagligtas. Kaya naman, mahalaga dito yung pagiging ama ni San Jose. Sapagkat si San Jose ang magbibigay ng koneksyon kay Jesus bilang nanggaling sa lahi ni Haring David. Kung niyo pong matatandaan, tuwing tayo may simbang gabi, yung binabanggit natin na 14 generations. Di ba? 14 generations from Abraham to David, from David to pagkakatapon ng mga Israel sa Babylonia or Babylonian captivity at 14 mula sa Babylonian captivity hanggang kay Jesus Christ. At ang nag-connect doon, ang nagtahi-tahi ng henerasyon upang si Jesus ay makakonect kay Haring David ay walang iba kung hindi si San Jose. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos si San Jose upang magkaroon ng kaganapan at katuparan ang pangako ng Diyos. Ganyan kagaling ang ating Panginoong Diyos. Siya'y nangako, ito'y kanyang tutuparin. Pero syempre, San Jose, hinayaan niya ang kanyang sarili na maging instrumento ng Diyos. Bagamat alam natin ang kasaysayan kung papaanong si San Jose ay sana'y ikakasal na kay Maria. Pero, nang magpakita ang anghel, alam natin na bagong lahat ang plano ni San Jose. Kaya nga, minsan ini-imagine ko, siguro meron ng mga plano si San Jose. Ilan ang kanilang magiging mga anak, saan niya ito palalakihin, ano ang mga pangalan. Biruin nyo, even the name was given by the angel.
Hindi na. Nabigyan ng pagkakataon si San Jose na mag-isip ng pangalan because you know what? It was a privilege for the fathers to give the name to their children, but even that was denied from Joseph. But then again, he willingly accepted the mission kasi alam niya, ito yung kalooban ng Diyos. Kaya nga po, kung bakit natin dapat hangaan si San Jose, ay dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kita nyo naman, si San Jose, pagkatapos ng si Jesus ay mawala at 12 years old, wala na muling nabanggit kay San Jose. Stop na yung kanyang role. Kaya nga, ibig sabihin, si San Jose sa kanyang maliit na role sa buhay ni San Jose, he made it wonderful by having his humility in his heart na hindi pangunahan o hindi agawan si San Jose, si Maria at si Jesus ng role. Nawala na siya mula sa eksena. Ika nga. Kaya nga po pinipresume na si San Jose ay namatay na bago pa man si Jesus magsimula ng kanyang public ministry. But then again, he was gifted with the most beautiful death. Kaya nga po si San Jose ay tinatawag pa rin natin na patron of happy death. Bakit naman? Biruin nyo, ikaw na ang mabigyan ng pagkakataon to die in the arms of Mary and of Jesus. And that is a very good example para sa atin na kapag natapos mo ng mission mo, hindi natin haharangan yung main character because the main character was Jesus. At alam niya ni San Jose at tinanggap niya ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya ngayon pag-usapan natin itong mga iba't ibang mga katangian ni San Jose. Unang-unang palaging idinudugtong sa pangalan ni San Jose ay ang kanyang pagiging matuwid. Joseph most just. Sa Tagalog, paano ba San Jose bilang matuwid? Kaya lang ang tanong, paano ba siya naging matuwid? Ang pagiging matuwid, di ba po sabi natin, meron tayong makasabihan sa Tagalog, ay huwag ka nang kung saan paliliko, dapat diretso sa Diyos. Kailangan ay, huwag, kaya nga di ba, meron tayong makasabihan, huwag kung saan lumiliko. No, diretso sa Diyos. Si San Jose ay matuwid sapagkat he was straightforward, always doing the will of God. Kaya sino ba sa inyo ang palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos? If you are always doing the will of God, then you are like Saint Joseph, just man. At ang ibig sabihin po ng isang just man is, you are good and faithful servant, honorable, charitable, and proves his love by keeping God's commandments, directing life towards service. Ganyan ka ba? Ikaw ba ay naglalaan ng iyong sarili para sa paglilingkod sa Diyos na hindi tayo naghahangad ng ating pangsariling kadakilaan, kundi laging ang hangad natin ay ang Diyos ang makita at mabanaag sa buhay natin. Ang taong matuwid, hindi ang kanyang sariling kagustuhan palagi ang gustong manaig, kundi ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Yan po si San Jose. Ano bang tinatawag natin na justice? By definition, sinasabi palagi natin, yung simple definition ng justice is giving what is due. Kapag ibinibigay mo kung ano yung nararapat. Si San Jose ba, ibigay niya ang kanyang nararapat? Ibinigay ni San Jose ang nararapat para kay Maria. Ibinigay ni San Jose ang nararapat para sa Diyos. At ibinigay ni San Jose ang nararapat para sa mga tao na pinaglilingkuran niya. Giving to another is due. That's justice. Did Joseph did that? Well, we can definitely say, yes, ikaw ba ay nagbibigay ng nararapat para sa Diyos at para sa iyong kapwa? And then if your answer is yes, then you are just man like Joseph. Saint Joseph followed the Jewish cultures and tradition religiously. And remember, Saint Joseph always give his time, his everything for the sake of the law of God and the law of man. Sabi nga po, kahit mahirap si San Jose, talagang ibinigay niya ang nararapat. Ngayon, dumating sa pagkakataon, sabi nga po na si San Jose ay nagpakita ang anghel sa kanya. May maganda siyang plano. May mga tanong dito kung si San Jose ay matuwid. Bakit sinasabi doon
na lihim niya na gustong hiwalayan si Maria. Paano yun? Naging makatarungan. Bakit niya iiwan si Maria sa ere? But we have to understand why. Kasi ganito po yan. Meron po mga tatlong theory o mga iniisip na pwedeng dahilan. Bakit niya hinahayaan o bakit niya naisip na hiwalayan si Maria? Una, yung tinatawag na the suspicion theory. Na maaari nga daw, kaya niya iniisip, baka nga, na merong reason to doubt adultery. Meron din naman tinatawag na stupefaction theory. Yung bang, he was perplexed, he was stupefied. Kaya nagkaroon ng tinatawag na St. Joseph's doubt na, naku, baka nga, iba na ito. Kaya hindi siya kaagad-agad nakapag-yes at naisip niyang hiwalayan si Maria. Stupefaction or being perplexed, stupefied, doubt. Yan pong ibig sabihin noon. At third, yung tinatawag na reverence theory. Nung ma-realize ni San Jose na naku, galing talaga ito sa Diyos. Hindi ako karapat-dapat sa kalinisan ni Maria. Kaya, kanyang binalak na hiwalayan si Maria. So, tatlong theory bakit binalak ni San Jose na hiwalayan. Una nga, dahil naniniwala siya sa adultery. Pangalawa, mayroong kanyang doubt na bakit nagkaganda to? Hindi siya sure, pero may duda. At pangatlo, reverence theory. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili na karapat-dapat sa isang napakagandang dilag na pinili ng Diyos na maging ina ng ating tagapagligtas. And marami pong mga theologians na nagsasabi na the most probable and the right reason was the reverence theory. Sapagkat si San Jose nga ay isang matuwid na tao. Hindi niya kayang makita na magiging asawa siya ng isang babae na punong-puno ng biyaya. Sapagkat alam niya sa kanyang sarili na siya ay hindi perpektong lalaki. Pero ganun pa man, yung kanyang kababaang loob na ito ay naging sapat para siya ay mas lalong hangaan at mas lalong piliin ng Diyos na maging ama sa turing ng ating Panginoong Diyos. Joseph discovered both Mary's pregnancy and its cause, namely, that it was of the Holy Spirit. Therefore, he feared to be called the husband of such a wife, and he wished to put her away privately since he did not dare to reveal what had taken place in her. Yet, because he was just, he desired a revelation of the mystery. Yan ay ayon kay St. Basil the Great. The reverence theory. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili na karapat-dapat. Kaya nga po, sabi nga, the moment you feel that you are worthy, that's the moment that you lose the virtue of humility and being just. And only Joseph was able to carry the great mystery of the incarnation in his heart with so much fear of the Lord and humility. Kaya ganun na lamang. Pero to the rescue ang anghel at sinabi, huwag kang matakot. Kaya nga sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot. Do not be afraid to take Mary into your home. At alam natin ang kasaysayan at ganun na nga ang nangyari. Joseph was first and foremost just unto God. Naging matuwid sa Diyos by rendering what is due to Him. Since all things are due to God, Joseph was perfectly religious in prayer, in labor, in loving, and in giving to God, even as an infant, the energy of his whole life. Kita ninyo ha, nang ipanganak si Jesus, gaano nang sabihin natin sa lingwahe nating mga tao, sorry for the word, yung mga unfortunate events na nangyari, di ba? Walang mapag-anakan, na andun yung threat ni Herod, tapos tatakas ka sa Egypt. Para bang kung tayo bilang tao, pwede nating sabihin, Lord, ano ba naman yan? Akala ko ba anak mo ito? Bakit pinahihirapan mo ko? Bakit napakaraming mga pagsubok? Pero ang lahat ng ito bilang matuwid
si San Jose, tinanggap niya ang misyon at hamon. Bakit? Sapagkat alam niya, ito ang kalooban ng Diyos. Joseph, as a just man, did everything in his power and his strength to do the will of God, not his will. Sabi ko nga sa inyo kanina, lahat ng magandang plano ni San Jose nawala, kinalimutan niya. He turned his back from all his beautiful plans for Mary, just so that the will of God be manifested or be revealed to the world. Yan si San Jose bilang matuwid. Joseph, most just. At ito din naman, kilala din natin si San Jose bilang malinis. Joseph, most chaste. Meron tayong sinasabi sa aklat ni San Lucas, Kabanata 12 at talata 34, sabi doon, where your treasure is, there your heart will also be. The heart of Joseph is the heart of a loving father. Chastity is not just for the religious priests and sisters. Chastity is also for married couple. That's why I'm telling you, di ba, kami mga religious, kami mga Oblates of St. Joseph, we have the vows of poverty, chastity, and obedience. Pero, itong tawag ng kalinisan, ang ibig sabihin po kasi ng chastity, it's all about the purest intention. We have the pure intention, we have the pure heart, and we have the pure desire towards people, towards your relationship, towards God. At yan si San Jose. Kaya nga po, hindi na ibig sabihin na the vow of chastity, ito'y para lang sa amin. Hindi po. Kayo din ng mga may asawa. Do you have the purest desire? Malinis ba ang iyong pagnanasa sa iyong asawa? Malinis ba ang pagnanasa mo sa iyong mga katrabaho? Malinis ba ang pagnanasa mo sa iyong bayan, sa iyong paglilingkod? If not, then hindi natin masasabi ang ating sarili na tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos katulad ni San Jose. Sabi nga po, let's define. Chastity is a habit of reverence for oneself. Biro nyo yun? It's a habit. Ibig sabihin, hindi yung ngayon mabait ka, ngayon malinis ka, bukas hindi. Chastity is a habit of reverence. Ito'y isang pamalagi-ang paggalang natin sa ating sarili, sa ating kapwa, lalo tigit sa tinatawag nating pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa-tao in the pursuit of human flourishing and happiness. See? Ibig sabihin, ang hangad natin, masasabi mo na malinis ang iyong hangarin kapag ang gusto mo lamang ay maging masaya at maging maunlad ang buhay. At hindi yung para ikaw maayos, pero ang iyong asawa o ang iyong kasamahan ay iyong sinasamantala. Lalo tigit yung mga kahinaan. Joseph respected Mary's womb being the first tabernacle. Tandaan nyo yun, ha? Joseph was the guardian of the virgin, and the virgin's womb was the first tabernacle. Di ba kayo, hindi nyo ba na-realize yun? Ang unang tabernakulo ay ang sinapupunan ni Maria. At sino ang unang naging tagatanod dito, tagapagtanggol? Si San Jose. Kayo po ba, bilang mga men of St. Joseph, ay nagtatanod sa tabernakulo? Yan ang dapat nating makita kung gusto nating tularan si Poong San Jose. And against impurities of mind, heart, and body. Tatanggalin natin yung kalaswaan sa isipan, tatanggalin natin yung mga mali at inappropriate na mga namumutawi o nanggagaling sa ating puso at saka sa ating katawan. Lahat, pag sinabi nating purity, all for the perfection of our life according to the will of God. Chaste love, yung malinis na pagmamahal, requires that one wills the good to another without taking the other to oneself as one's own. Yun! Ang malinis at dalisay na pagmamahal, katulad ni San Jose, ay yung bang hindi mo inaangkin ang iyong minamahal. Don't consider your wife
or the people around you as your property. No. I chaste and pure love. Ang nais mo ay kabutihan ng iyong kapwa, na mapabuti ang iyong minamahal, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, pero hindi mo sila kinukonsider as mga ari-arian mo. Sometimes this is the problem with many relationship between husband and wife, na kung saan ang tingin ng lalaki sa kanyang asawa, pag-aari kita, hinahawakan sa leeg, wala nang kakalayaan. And Joseph is the saint who will remind us all of how you should respect and love your wife, your children, and the people around you. To Joseph was entrusted the divine child and his fairest mother, chaste in body, but also in heart. Joseph loved freely, which created the interior tranquility of order in the Holy Family. Kaya nga po, alam niyo ba, sinasabi ko lagi, kapag ka ang isang ama ang nagdala ng kanyang pamilya patungo sa Diyos, hugot, o ibig sabihin, at sa salitang Batanggen niyo po kasi yun parang, in English, parang, if it is the father who will lead the family, he has the power to uproot everyone, yung bunutin ang bawat isa at dalhin sa Diyos. Kaya nga lang, nakakalungkot sa atin ngayon, sapagkat mostly in our churches, ay ang simbahan puno ng kababaihan. Hindi ko po sinasabing masama yun. But what I'm just saying here is, para bang ini-equate natin, pang simbahan, pang lambot lamang yan, pang babae lamang yan. That's not true. Everyone, and in fact, kayo po bilang mga lalaki, kayo bilang mga deboto ni San Jose ay dapat tularan si San Jose kung paanong siya ay naging truly head of the Holy Family. Pinuno ng banal na pamilya. Pangatlo na katangian ni San Jose na dapat nating tularan, yung tinatawag natin na Joseph most prudent. Alam ano po bang ibig sabihin ng pagiging prudent? Ito po yung nagdidesisyon ka nang hindi biglaan. Nagdidesisyon ka na pinag-isipan, matalinong pagtansya at matalinong pagbibigay ng desisyon o pagpili sa mga pagkakataon na ating hinaharap. Prudence is the virtue that disposes practical reason to discern our true good in every circumstance and to choose the right means of achieving it. Sabi na sa inyo, itong tinatawag natin na pagpili sa nararapat, sa tamang pagkakataon, sa tamang sitwasyon. Hindi po, kuminsan kasi tayo, ang marami sa atin, failure natin ay kuminsan, we chose the wrong thing. Nagkakamali tayo sa pagpili ng nararapat. Kasi, ang inuuna natin ay ang personal na interes at ang inuuna natin ay yung ating ikaliligaya more than kung ano ba talaga yung tama at nararapat. And to be prudent, it's all about balancing everything. It is not to be confused with timidity or fear, nor with duplicity or dissimulation. It is called the charioteer of virtues. It guides the other virtues by setting rule and measurement. Ibig sabihin po noon, ang pagiging prudent o yung pagkakaroon ng isang balanse at tamang pagdedesisyon sa tamang panahon at pagkakataon, ito yung magdadala sa atin sa iba't iba pang magagandang sitwasyon ng buhay. Kasi nga po, everything starts with the right decision. Ang mga bagay-bagay sa buhay natin, lahat ay nagsisimula sa isang tamang desisyon. Kung tatanungin at babalikan natin ang buhay natin sa mga nakaraang taon, ilang maling desisyon na ba ang nagawa natin? Kayo po, how many wrong decisions na pinagsisihan natin? How many wrong decisions ang nagawa natin na nakaapekto sa buhay natin? And much more for you as head of the family. Isang maling desisyon, nako, delikado ang pamilya, delikado ang kinabukasan ng mga anak. And that is why, as a prudent man, hindi natin isasaalang-alang lamang kung ano yung gusto natin. Hindi lang natin isasaalang-alang kung ano yung kaliligaya natin. Kung hindi,
kung ano yung makabubuti para sa pamilya na inyong pinamumunahan. And Joseph did exactly that. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo kanina, bagamat si San Jose ay marami at mga gustong plano sa buhay niya, sa bandang huli, hindi ang kanyang plano ang kanyang sinunod, kundi ang kalooban ng Diyos. That is prudence. Choosing what is right, even if at times it requires a great sacrifice. Tandaan niyo po yan. Marami tayong mga desisyon sa buhay natin na bagamat kinakailangan nating magsakripisyo, pero sa bandang huli, napagtanto natin, tama pala, buti na lamang pala. At ito ang naging desisyon ko sa buhay. Pero I'm telling you, walang taong nagkakamali sa kanyang desisyon kung inuuna ang Diyos. Katulad ni San Jose. The first criteria for decision or in decision making is it the will of God for me? At kung tatanungin nyo, sabi nga po nila, Father, lagi nyo namang sinasabi na ang desisyon dapat ay kung ano ang kalooban ng Diyos. Paano ko po ba malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Paano ko masasabi na I am prudent o matalino ang aking pagpili? 3 criteria. I-share ko sa inyo. Una, kung sa pagpili mo, nagdulot ito ng kaligayahan sa puso mo. Pangalawa, ang pinili mo ay nagdulot ng kapayapaan sa buhay mo. Pangatlo, ang pagpili mo ay nagdulot sa iyo ng kakontentuhan sa buhay. Kung sa buhay natin ngayon, ikaw ay masaya, ikaw ay mapayapa, at ikaw ay kontento, ibig sabihin, yan ang kalooban ng Diyos. Gaano man sabihin ng ibang tao na nagkamali ka sa iyong desisyon, but it's our personal decision. At huwag nating ikukumpara ang kinalabasan ng buhay natin sa buhay ng iba. Because the moment we compare, the moment na ikumpara natin ang buhay natin sa buhay ng ibang tao, doon tayo magkakaroon ng pagkakamali sa bawat desisyon natin. Pero kung subjectively or objectively sa sarili natin, sa ating sariling pagdedesisyon at ikaw ang nakakakita, ikaw ba ay masaya sa buhay mo, sa desisyon mo? Ikaw ba ay mapayapa? Ikaw ba ay kontento? These 3 things, in small and big things in our life, if you will follow these basic 3 standards, then masasabi natin, yes, I am doing the will of God and I am prudent in that. Kita niyo po? So, bale, sa pagkakataong ito, tatlong virtues na ang ating napag-usapan tungkol kay San Jose. Una, ang kanyang pagiging matuwid, diretso sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos. At pangalawa, yung tinatawag natin na malinis. Ibig sabihin, ay nagkakaroon ng tapat at hindi makasariling hangarin. At hindi lamang po ito para sa mga religious na katulad namin, kundi para sa inyo. Wala kang ibang hangarin kung hindi ang kabutihan at mapaglingkuran ang iyong minamahal. Hindi mo kinokontrol. At panghuli, yung tinatawag natin na tamang pagdedesisyon o prudence na pagpili sa mga bagay-bagay. The principle of all virtues, it governs temperance, justice, and fortitude. But without prudence, a person will either be too lenient or too harsh. Yan naman po. Sabi nga po, pwede tayong na dun sa side ng masyado ka namang mahigpit at masyado ka namang maluwag. Yung prudence will tell us, yung tamang pagdedesisyon, na dun tayo sa gitna. Pinantay natin kung ano ba yung pwede, tama, at nararapat. Hindi ang standard ay kung hindi ay yung ating pansariling gusto, kundi ang standard ay yung kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay mayroong criteria. Happiness, peace, and contentment. Katulad ng sinasabi ko sa inyo. And Joseph, as prudent man, waited and prayed for the Lord to reveal the mystery. Katulad nga po nung dilemma. Yung bang pakakasalan ba niya si Maria? Buntis na. Hindi ko pa siya nagagalaw. See? It takes a lot of prudence to decide at that moment. Ang isa pong taong prudent o yung isang taong nagdidesisyon ng tama, hindi pabigla-bigla. At una tigit sa lahat, pinagdadasalan. Sabi nga po, di ba,
Nagpakita ang anghel kay San Jose sa panaginip. Pero alam niyo po ba, ayon sa ilang mga biblical scholars, si San Jose actually, he was not sleeping. Di ba, kilala natin si San Jose, sleeping Joseph. But he was not actually sleeping. What was happening to him? He was actually praying. He was in deep prayer. Kaya naman sa malalim niyang pananalangin, doon niya napagtanto ang kalooban ng Diyos. Never ever make a decision in your life without praying. And Saint Joseph is teaching us, for us to be prudent, to have a right decision, pray. Because prayer will enlighten a doubting heart. Human prudence avoid difficulty, suffering, and hardship. Yung bang mga unnecessary suffering, sabi nga, pwede sanang naiwasan. Pwede sanang hindi nangyari ang paghihirap na ito kung naging matalino at kung pinagdasalan natin. Sapagkat, hindi naman sinasabing hindi mawawala ang paghihirap, pero kung meron mang paghihirap na resulta ng ating desisyon na pinagdasalan, siguradong malalagpasan natin ito sapagkat alam natin na yung bawat paghihirap na ito ay magdudulot ng magandang bunga sa ating buhay. Supernatural prudence embraces cross out of love and always strives for greater good. Kita nyo? You see not the suffering in the cross, but you see glory beyond the cross. Yung kapag tumingin ka sa cross, hindi yung pagdurusa ang nakikita mo. Kasi sa iba, di ba, sinasabi, ano ba naman to? Pasan ko na ang cross na naman. But ang taong pinagpala ng Diyos, ang taong talagang sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi niya nakikita ang paghihirap, kung hindi ang nakikita niya ay ang oportunidad at ang magandang pwedeng mangyari o kalalabasan sa bawat sakripisyo na gagawin niya sa kanyang buhay. Saint Joseph teaches us that knowledge is Saint Joseph teaches us that prudence is correct knowledge about things to be done and of the things ought to be avoided. Kayo, alam ko po, kayo bilang mga tatay, kayo bilang mga haligi ng tahanan, lalo tigit sa ating Pilipinong kultura, kayo palagi ang unang-unang tinatanong sa mga desisyon. Kayo ang unang-unang tinitingala at tinitingnan. Kaya nga po, kung gusto ninyo na maging tama palagi ang inyong desisyon, tularan natin si San Jose. Pinagdadasalan ang desisyon. Hindi pa bigla-bigla at higit sa lahat, nagtitiwala sa Diyos na siyang maggagabay sa atin. And I'm telling you, when we put God as at the center of our every decision, we will never go wrong. Prudence is the mother of virtues, which depends upon the practical wisdom gained by experience, much with an agile mind to make decisions in the here and now. Each time Joseph knew the will of God, he acted decisively, swiftly, and accurately. Kita niya? Decisively. Yung bang talagang, ibig sabihin, decided siya. Alam ko, naniniwala ko itong kalooban ng Diyos. Gagawin ko ito. At mabilis at tamang pagtugon sa kanyang kalooban. Kaya nga po, pag sinabing si San Jose, tameme daw si San Jose, masyado daw tahimik, hindi po. Hindi ang silence ni Saint Joseph, 'di ba sinasabi natin, si San Jose ay tahimik. Ang kanyang silence ay hindi yung tahimik na walang ginagawa, kundi ang kanyang silence ay tahimik na gumagawa at pumipili ng naaayon sa sitwasyon samantalang naghihintay sa kung ano ang kalooban ng Diyos na ibibigay sa kanya. Pang-apat, nakatangian, di pa naman panghuli, pero pang-apat sa ating pagninilayan ngayong araw na ito, nakatangian ni San Jose, ay yung kanyang pagiging matapang, courage. Alam niyo po, sabi ko nga sa isang reflection ko, one of the test of faith is our courage. Ito yung tapang, the courage to experience being unsettled, the courage to face our insecurities, the courage
to get out of our comfort zone. And Joseph exactly did that, di ba? Biruin nyo, natutulog ka ng madaling araw, ginising ka. Meron ka ng trabaho doon sa Bethlehem, pero tumakas ka pa papunta ng Egypt. And he was a foreigner. How difficult it was for Joseph na establish ka na, may trabaho ka na. Biglang sabi ng anghel, bumangon ka, umalis ka. Nung nakasettle ka na naman, eto na naman ang anghel, bumangon ka, magbalik ka. Nandun naman si Herodes. You see, there was so much uncertainty in the many things that happened in the life of Joseph. Pero si San Jose, matapang na hinarap ito kasi nga, handa siyang mawala dun sa comfort na dinaranas niya upang masunod lamang ang kalooban ng Diyos. May isang takot lamang si San Jose. And if Joseph was a courageous man, there is only one fear in his life. And that was the fear to offend God. May isang takot lamang siya. Yung takot na hindi masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Yung courage po, nanggaling siya sa salitang core. Ibig sabihin, puso. Ibig sabihin, courageous man is stout-hearted, bold, and brave. Ang isang taong matapang. Hindi po yung naghahamod ng suntukan. Hindi po yung tapang na ibig sabihin ay nanunutok. Ika nga. O pag nagalit, nasusuko, ay gumaganti. Hindi po yun. Kundi yung kanyang tapang ay nagmumula sa isang kasiguraduhan na ang lahat ay magagampanan, ang lahat ay malalagpasan. Pero there is a unique courage in Saint Joseph according to Pope Francis, yung tinatawag na creatively courageous. Yung kanyang tapang ay kaya niyang gumawa ng pamamaraan. Alam niyo po, feeling ko yung kuminsan kapag naduduwag tayo kasi hindi tayo umiisip ng pamamaraan. Yung bang wala pa tayong ginagawa, ay takot na tayo. Sabi nga po ay, bago ka matakot, dapat nag-isip ka muna ng pamamaraan. Kasi nga po, sa maraming pagkakataon, tumitigil ang mundo natin or hindi tayo makagawa ng isang hakbang sa buhay natin. Kasi pinangungunahan tayo ng takot. Sabi nga po sa letter ni St. Paul sa mga taga-Roma, chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Sabi ni Jesus, take courage, it is I, do not be afraid. Sabi ni Jesus pa, huwag kayong matakot sapagkat napagtagumpayan ko na ang mundo. From whom Jesus learned to be courageous? Sino nagturo kay Jesus para maging matapang at masabi niya ang lahat ng mga katagang ito? Joseph. Hindi ba? Sino ang unang humubog kay San Jose? Kanino natutunan ni Jesus ang pagiging matapang, matiyaga at pagharap sa mga patinding pagsubok? Kay San Jose. Sabi ko nga po, iniisip ko, it was providential that the father of Jesus was a carpenter who worked and knows the wood. Sapagkat si Jesus, naging matapang siyang pasanin ang kanyang krus. Sapagkat sanay na sanay siya sa tinatawag na carpenter shop of St. Joseph. Kita niyo po yun? How good that was? From 12 years old, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, naging karpintero din si Jesus. Sa tulong ni San Jose, sa paggabay ni San Jose. Kaya naman, nang ipapasan sa kanya ang mabigat na krus, hindi siya, bagamat siya inahirapan, pero kinaya niya ito. Bakit? He was formed in the carpenter shop of Joseph. Ang kanyang tapang, ang kanyang galing, ang kanyang kabutihan na malagpasan ang lahat ng mga persekusyon ay dahil hinubog siya, pinatatag siya, tinawag siyang anak ni San Jose. Kaya naman, ang lahat ay kanyang nalagpasan. Sumunod naman, si San Jose ay kilala natin bilang masunurin, obedient. If you want to know St. Joseph's obedience, look at how he rose at night at angel's voice. Sabi nga, doon pa lamang kita natin. Natutulog ka, mahibig. Kayo ba? Di ba kayo, pagka ginising kayo ng inyong mga asawa,
Ay nakailang gising na, ay lalo pag pagod na pagod ka, well, you have the right. Ika nga, na pagod ako. Pero kuminsan, si San Jose, tinig ng anghel, bumabangon siya. Kayo nga, di ba, minsan, nararamdaman nyo, tinatawag ka ng Diyos, oy, magsimba ka. Pero ang dami nating dahilan. Kuminsan, hindi natin pinakikinggan ang maliwanag na pagtawag sa atin ng Diyos. Ngayon, ang pagsunod ba, ang pagiging masunurin ba ay naglilimita sa ating kalayaan? Hindi. Remember, freedom is not doing anything we want. But freedom is first and foremost, ito yung kalayaan na pumili sa mabuti. At kapag ang pagpili natin ay hindi na para sa mabuti, yan yung tinatawag natin na abuse of freedom. Freedom is not absolute. Our freedom is limited by freedom of others. Means we are free as long as we are not transgressing the freedom of others. Kaya nga po, minsan yung tinatawag natin na freedom of speech. May kalayaan akong sabihin ang gusto kong sabihin. Pero teka muna, kapag ang kalayaan mo ay nililimitahan mo ang kalayaan ng iba dahil sa iyong paggawa ng iyong kalayaan, so-called kalayaan, that's not right. Kundi naandoon yung paggalang sa kalayaan ng iba. Pero sabi ko nga po, obedience requires trust. Joseph, in obedience to the Holy Spirit, found in the Holy Spirit the source of life. Sabi nga po ng aming founder na si St. Joseph Marello, obey, obey, obey. Even if you don't feel like obeying. Perfect obedience is the submission of our will to the will of God. Kita nyo yun, ha? Perfect obedience. Yun daw pong perfecto at eksaktong pagsunod ay ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. At panghuli, sabihin na nga natin, Joseph is most faithful. Si San Jose ay tapat. Alam nyo nga po, minsan nagdadrive ako. Nakikinig ako sa radyo. Sabi ng commentator ay, sa panahon daw ngayon, tanghali na lamang ang nananatiling tapat. Noong una, hindi ko na-gets. O nga, no? Sabi nga ng iba, tanghali na lamang daw ang nananatiling tapat. Eh sana kayong mga men of St. Joseph, tutulan ninyo ito. Aba, tell yourself, ako ay tapat na tao. Ako ay tapat na lingkod ng Diyos. Para ang kasal, for marriage to work, mutual love, sacrifice, and faithfulness or fidelity ay kailangan. Kinakailang magtiis, magtiyaga, at magpakumbaba. Ito ang kailangan. At si San Jose, nagtiis, nagtiyaga, at nagpakumbaba. A Christian's relationship with God is a spiritual marriage. Kaya nga, tayo din po, dapat tayo ay matutong magtiyaga. Ang pananampalataya natin, sinasabi nga po ay isang assurance ng mga bagay na inaasahan natin sa buhay natin. At ito rin yung ating pagpaniniwala na yung pinangako ng Diyos ay magaganap sa atin. And faith is all about holy abandonment. Take note, ito po yung isang banal na pagpapasa Diyos ng lahat. Tayo po, lagi tayo bilang mga Pilipino, mahilig tayo dyan. Sabi, bahala ng Diyos. Faith is holy abandonment. Acknowledging Jesus is not enough. Remember, even demons acknowledge Jesus, but they don't love and trust Him. Saint Joseph exercised an active, trusting, and zealous faith. Hindi lamang yung sinasabi na, kilala ko naman ang Diyos. But it's all about holy abandonment. Talagang sinasabi mong, ang Diyos ang siyang masusunod at ang kalooban ng Diyos ang siyang magaganap sa buhay ko. So, sa panahong ito po, ito muna ang ating pag-uusapan. Sa mga susunod natin, yung mga susunod pang mga susunod nating panayam, doon natin pag-uusapan pa yung iba't iba pang mga katangian ni San Jose. But for tonight, sana po ay maging sapat ito at makita natin ang ating sarili. Tayo na tinatawag na Men of St. Joseph, o mga deboto ni San Jose. Ikaw ba ay matuwid? Ikaw ba ay malinis? Ikaw ba
ay nagdidesisyon ng tama? Ikaw ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ikaw ba ay matapat? At ikaw ba ay mayroong tapang na sundin ang kalooban ng Diyos? Sana nga po, katulad ni San Jose, lalo tigit kayo ng mga tatay, haligi ng tahanan, tularan si San Jose. At kapag tinularan niyo San Jose, sigurado ako ang lahat ay magiging maayos at mabuti. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. So muli sa inyong lahat, may Saint Joseph be your guide and protector. And Saint Joseph will definitely lead you to Joseph. Salamat po at pagpalain kayo ng Diyos.